sa bulwagang pagbalitaan ng UNTV, si Attorney Reggie Tongol, si Angela Lagunzad at si Monica Beralio. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait, tuluyan ang ipinagbawal ng Department of Labor and Employment. Mga apektadong manggagawa, bibigyan ng ayuda ng pamahalaan. Former Commission on Elections Chairman Andres Bautista ipinaaresto ng Senado dahil sa hindi pagdalo sa investigasyon kaugnay ng umano'y kanyang tagungyaman sa kabila ng ipinadalang subpina. Cebu Representative Gwen Garcia pinalidismiss ng Office of the Ombudsman dahil sa kasong graft. Supply base ng Transport Network Vehicle Services napapayagang bumiyahe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Metro Manila. Itinaas sa 65,000 mula sa 45,000 units. Sentro ng Bagyong Basyang inaasahang tatama sa Caraga Region bukas. Tropical Cyclone Warning Signal nakataas sa ilang lalawigan sa Visayas at Mindanao. Posibilidad ng lahar flow dahil sa malakas na ulan na dala ng Bagyong Basyang. Pinaghahandaan ng probinsya ng Albay. 6 na suspect na gumagawa at nagpapakalat ng peking pera na aresto ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. Pinaghahandaan na ng probinsya ng Albay ang posibilidad ng lahar flow kapag pumasok na ang panahon ng tag-ulan. Samantala, kahit hindi naman direktang tatamaan ng Bagyong Basyang o Basyang ang Albay, naghahanda pa rin ang lokal na pamahalaan sa posibleng maging epekto ng mga pag-ulan sa lahar deposits ng Bulkang Mayon. Mula sa Legazpi City sa Albay, ito ang balita ni Monokson Live. Mon, paano sila naghahanda dyan? Magandang hapon, Attorney Reg. Kahapon pa, malakas ang ulan dito sa probinsya ng Albay at itong ipinag-aalala ngayon ng lokal na pamahalaan at mismong provincial government na Albay dahil maaaring magresulta itong dalang malakas na ulan ni Bagyong Basyang sa pagkakaroon ng lahar flow sa ilang mga river system dito sa Albay. Nakaalerto ngayon ang buong probinsya ng Albay dahil sa Bagyong Basyang. Ayon sa Albay Public Safety and Emergency Office o APSEMO, walang dapat ipag-alala ang publiko dahil hindi direktang tatama ang bagyo sa Bicol. Makakatulong pa nga ang ulan upang mahugasan ng lahar deposit sa paanan ng bulkan. At mula dito ay aagos lang muna ang lahar sa mga ilog. Ang delikado ay kung aapaw ang ilog na kasama ang lahar. Kapag umabot tayo ng mataas pa sa threshold ng new deposits, pwedeng gumalaw yung old deposits, malalaking bato kasama yan sa lahar. Pinaghahandaan na rin ng probinsya ang lahar flow pagpasok ng tag-ulan dahil umabot na sa 81 million cubic meters ang nailabas na lava ng Bulkang Mayon simula noong January 13. Bilang paghahanda sa tag-ulan, puspusan na rin ang paggawa at pagtapos sa dike o dike. Kapag malakas daw ang ulan, dito dumadaloy ang lahar mula sa Bulkang Mayon. Importante po yun sa mga residente dito kasi pag umuulan, lalo na ngayon umuulan, natatakot po sila, baka daw iaagos ng Isang evacuation plan ang inihahanda ng APSEMO para sa bayan ng Kamalig at Ginubatan. Ito ang mga bayan na natukoy na posibleng tamaan ng lahar flow. Bukod dito, 7 barangay pa nakatakdang ilikas kung aabot sa 22 mm per hour ang buhos ng ulan sa rainy season. Maaari ding madamay ang lungsod ng Legazpi at Santo Domingo kung dadaloy ang lahar sa mga kalapit na ilog. Maaari ding maharangan ang mga kalsada kung aapaw ang lahar. Pwedeng mag-road closure niyan. Pero paghahandaan din namin yan sa mga heavy equipment para within 24 hours after ng movement, passable kaagad ang kalsada. Ngayon, nananatili ang Alert Level 4 sa Bulkang Mayon. Umaabot pa rin sa mahigit 70,000 na mga evacuee sa buong probinsya ng Albay.
Attorney Reg, kumpara nung mga nakarang araw, walang masyadong naitatala na mga pagputok ngayon sa Bulkang Mayon. At patuloy pa rin naman yung paglabas ng lava mula sa bulkan at ayon nga sa FIVOX ay nasa 81 million cubic meters na. Dalawang senaryo kasi ang tinitingnan ng FIVOX dyan. Ang una ay yun nga magkakaroon ng malakas na pagsabog at ang isa naman ay yung tuloy-tuloy na lang na paglabas ng lava. Ayon sa FIVOX, nakikita nila na mas maganda daw ngayon dahil tuloy-tuloy na lamang lumalabas ang lava. Kung sakaling mag-settle na yan, ay kakalma na ang Mayon. Pero sa ngayon, hindi pa yan masasabi dahil nanatili pa rin nakataas ang alert level 4 sa Bulkang Mayon. Yan ang latest mula dito sa May Legazpi, Albay. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokso. Nag-uulat ng live mula sa Legazpi City sa Albay. Samantala, hinihikayat ng Philippine Coconut Authority o PCA at ilan sa mga coconut farmers sa Albay na huwag nang magtanim ng mga puno ng niyog sa paligid ng Bulkang Mayon na sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Pero ang ilang mga magnunyog sa Albay nagmamatigas. Ito ang balita ni Alan Manansala. Dinidiscourage me po ang pagtanom dyan kasi ang kuwang kayan, mabuksan ko nakipayag-payag, kina next dyan na ma-star, dadaraw na ang pamilya. Yung permanent danger zone po isa eh. Ilan lamang ito sa mga nakikitang dahilan ng Philippine Coconut Authority kung kaya't hinihikayat nila ang mga coconut farmers sa Albay na huwag nang magtanim ng niyog sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa palibot ng Bulkan Mayon. Paliwanag ng PCA, masyadong mapanganib para sa mga magniniyog ang manatili sa loob ng PDZ, lalo na't may banta ng lahar flow ngayong panahon ng tag-ulan. Pero si Mang Doming na nagmamay-ari ng 2 ektaryang niyogan sa Barangay Banyadero, Daraga, Albay na sakop ng danger zone, nagmamatigas. Tagal na kami nakatira, 68 years na ako ngayon. Wala pa naman nangyayari. Mayroon nang nangamatay sa baha, saka yung doon nasa taas talaga. Yung nangunguha ng mga halaman, yung doon nangamatay, sa taas na talaga sila. Ganito rin ang katwiran ni Mang Jaime. Aniya, sa loob ng isang anihan, nakakakuha siya ng 30 hanggang 50 sako ng niyog sa kanyang 2 ektaryang niyogan. Naibebenta niya ang bawat isang sako ng 40 hanggang 50 kada kilo. Sapat na aniya ito para makinabang ang 15 miyembro ng kanyang pamilya. Hindi namin ito iiwanan. Para makumbinsi si Mang Doming at Mang Jaime ang plano ng PCA. Kung aramtang declared na itong permanent danger zone, i-prioritize na ang intervention ng PCA. Dumana sa mga safer area. Dumana ipaprioritize. Sa datos ng Philippine Coconut Authority sa Albay, may mahigit ng 10,000 ektarya ng niyogan na makikita sa paligid ng Bulkan Mayon na sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa ngayon, may project site na ang PCA Albay na intercropping at livestock integration para sa mga magniniyog na apektado ng pag-aalburuto ng Bulkan Mayon na matatagpuan sa bayan ng Tabaco City at Kamalig, Albay. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Albay. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, nasaan na ba ang bagyong Basha? Yes, magandang gabi Angela sa ating mga kasambahay. Sa ngayon na Angel ay nasa Philippine Air Responsibility pa rin itong bagyong si Basyang. At kaninang alas 3 ng hapon, ito'y namataan ng Pag-asa sa may distansyang 470 km sa may east-southeast siya ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglayin lakas ng hangin na 65 kph at pagbugso ay aabot sa 80 km kada oras. Kumikilos pa rin ito pa west-northwest sa bilis na 23 km kada oras. Ayon sa Pag-asa, nakataas ngayon Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa may area ng Surigao del Sur, Surigao del Norte, yung Agusan del Norte at maging yung Agusan del Sur. Sa mga lugar na yan, makakaranas po ng masungit na lagay ng panahon. Posible po yung magdulot ng mga pagbaha at landslide, yung mga maranasan po mga pag-ulan dyan. Ang signal number 1 naman ay nakataas sa southern portion ng Samar at eastern Samar, maging sa area po ng Leyte, southern Leyte, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, dyan sa may area po ng Guimaras, at yung Iloilo, Dinagat Islands, Camiguin, Compostela Valley, sa Davao Oriental, Davao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, northern portion ng Zamboanga del Norte at maging yung northern portion ng Zamboanga del Sur. Sa mga lugar naman po na yan
ay makakaranas po ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Posible din po magdulot yan ng mga pagbaha at landslide. Base nga po sa radar ng PAG-ASA, yung nasasagap ng radar, may mga pagulan na po sa area ng Caraga Region, maging yung Eastern Visayas at nasasakop na yung area ng Cebu dyan sa may area ng Visayas and some parts ng Panay Island. Nakakaranas na po dyan ngayon ng malalakas na mga pagulan. Babala po muli ng PAG-ASA, posible po yung magdulot ng mga pagbaha. Itong dilaw po na yan, ibig sabihin, malalakas na mga pag-ulan na po ang naranasan dyan. At sa track naman po na ibinigay din ng PAG-ASA, bukas ng umaga o hapon, ay maaari na pong tumama o maglandfall ang sentro ng bagyong si Basyang dito po sa may Caraga Region. Dadaan po ito sa Northern Mindanao at sa area ng Zamboanga Peninsula, maging dito po sa may area ng Negros Island, maging part ng Bohol. At ito po ay dadaan dito sa may Sulusi, and then pagdating po ng February 14 ng gabi, maaaring ito po dumaan dito po sa may area ng Palawan at tuloy-tuloy na po itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung papansinin po natin mga kasangbahay, yung lakas ditong bagyong si Basyang halos sa hindi po hihina, base po sa forecast ng PAG-ASA, magtutuloy-tuloy po yung kanyang taglay na lakas, kaya asahan na po natin na malakas mga pagulan ang maranasan po sa lugar na yan. At dahil po sa bagyong si Basyang at sa pag-iral nitong amihan o northeast monsoon, ang gale warning naman po ng PAG-ASA ay nakataas po sa buong seaboards ng Northern Luzon at maging sa eastern seaboard po ng buong bansa. Yung nakataas po ang tropical cyclone warning signal ay pinagbabawalan din po ng PAG-ASA, lalo na pumalaot yung mga maliit na sakyang pandagat dahil matataas po ang mga pag-alon sa lugar po na yan. Ayon din po sa PAG-ASA ay maaari po na sa mga susunod na oras ay makaranas na rin po ng mga pag-ulan. Kung babalikan po natin yung radar ng PAG-ASA ay nasasakop yung pong area ng Bicol, dyan po sa may area ng Mayon, sa Legazpi, maaari pong maapektuhan ng bahagya nung pinaka-outer cloud band dito pong bagyong si Basyang at pagdaan po nito dito sa may southern part ng Visayas, maaari pong maapektuhan yung outer cloud band o bahagi ng ulap ni Basyang, ito pong area ng Albay kung saan nando po ang Mount Mayon. Ating latest sa lagay ng panahon, balik si Angela. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, mula sa UNTV Weather Center. Samantala, nakataas naman ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa buong rehiyon ng Caraga dahil sa bagyong Basyang. Dahil dito, kanselado ang pasok sa mga pribado at pampublikong paaralan sa buong rehiyon. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Bukas pa ng umaga, inaasahang maglandfall ang Tropical Storm Basyang. Pero nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan sa iba't ibang lugar sa Caraga Region ngayong araw. Nakataas na sa Storm Signal number 1 ang mga probinsya ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte at Dinagat Island, habang nasa ilalim naman ng Storm Signal number 2 ang probinsya ng Surigao del Sur. Bunsod nito, suspendido na ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong eskwelahan mula preschool hanggang high school. Red alert na tayo, and also our provincial absence ay red alert na rin. Especially that we are expecting landfall in the region tomorrow. So tomorrow morning. So more rains, more winds, and it will traverse Caraga region towards northern Mindanao. Ayon sa Office of the Civil Defense Caraga, nakahanda na ang iba't ibang local government units sa rehiyon upang rumisponde sa mga maaapektuhan ng bagyo. So ang coordination is very crucial between the local and the national. Sa ngayon, maayos naman ang coordination natin. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga, nakahanda na rin ang mahigit 11,000 food packs na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso na ipamimigay sa mga maaapektuhan ng kalamidad. Mayroon ding 3 milyong pisong pondo ang DSWD na naka-standby kung sakaling kukulangin ito. Standard po iyon, yung ating family food packs na composed of 6 kilos of rice, tapos 8 canned goods, 4 sardines, tsaka 4 corned beef or beef loaf, tapos 6 na 3-in-1 na kape. Ngayong gabi, inaasahan na ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang posibleng paglikas ng ilang mga residente sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Samantala, suspindido na rin ang biyahe ng barko sa lahat ng pantalan sa rehiyon. Raymond Octobre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Mahigpit ngayong binabantayan ng Office of the Civil Defense Region 6 ang mga lugar na posibleng tatamaan ni Tropical Depression Basyang.
Samantala, isinailalim na rin sa Red Alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Misamis Oriental. Mula sa Iloilo City, ito ang balita ni Lalaine Moreno, live. Lalaine, go ahead. Yes, Angela, magandang gabi. Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment meeting at emergency response preparedness meeting ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito sa Western Visayas upang paghandaan ang pananalasa ni Tropical Depression Basyang dito sa rehiyon. Sa inilabas na weather bulletin ng Pag-asa, nasa signal number 1 ang probinsya ng Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Kaya naman isinailalim na ng OCD sa blue alert status ang buong rehiyon. Ayon pa sa Pag-asa, ang Negros Occidental ang pinakamalaking tatamaan ng bagyo sa rehiyon. Kaya naman inihanda na ng OCD ang mga LGUs. The whole provinces of Negros Occidental, gumawa rin sila ng FIDRA. They're doing it right now. But still, we have to monitor kasi flooded area kasi yung ano natin. Pag malakas yung ulan, as what I have heard about, I mean, the office of MDR dito sa city, ready naman po sila. Salita ka daw, Lal. Pasok na. Naka-full alert status na rin ang Philippine National Police. Nakahanda na rin ang backup communication ng National Telecommunications sakaling magkakaroon ng problema sa komunikasyon dahil sa bagyo. Naka-standby na rin ang Disaster Risk Reduction and Management Council ng Iloilo. Samantala, mahigit 6 na milyong piso naman ang inilaang pondo ng DSWD6 bilang augmentation sa mga LGUs na masasalanta. Sa ngayon, nararanasan na ang pabuso-busong ulan dito sa Iloilo City. Samantala, pasado alas 2 ng hapon nang indeklara ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang probinsya ng Misamis Oriental sa Red Alert status. Nasa signal number 1 na ang buong lalawigan kasama ang Cagayan de Oro City. Sinuspindi na rin ang pasok sa papubliko at pribadong eskwelahan sa munisipyo ng Opol, Libertad at Gitagum mula elementary at high school level. Pinagbabawalan na ring bumiyahe ang lahat ng mga sasakyang pandagat sa Cagayan de Oro Port, particular ang papuntang Manila at Cebu. Angela, sa kakapasok lang ng balita, sinuspindi na rin ng Philippine Coast Guard ang lahat ng mga biyaheng pandagat sa probinsya ng Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. At yan ang ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Lalaine Moreno. Live na nagulat mula sa Iloilo City. Tuluyan nang ipinagbawal ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagpapadala ng mga manggagawa sa Kuwait matapos itong ipag-utos si Pangulong Rodrigo Duterte. Suportado ng mga recruitment agency ang hakbang na ito ng DOLE. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Monica, naglabas na nga ng kautusan itong Department of Labor and Employment na tuluyang nagbabawal sa deployment ng mga overseas Filipino workers sa bansang Kuwait. Ito ay bilang tugon nga doon sa utos ng Pangulo na ipagbawal na ang pagpapadala ng ating mga manggagawa sa Kuwait dahil sa kawalan ng aksyon ng pamahalaan ng Kuwait doon sa mga kaso ng mga minamaltratong OFW. Sakop ng kautusan hindi lamang ang mga domestic helper kundi maging mga skilled workers. Papayagan namang makabalik ang mga OFW na nagbabakasyon lamang sa Pilipinas pero ito ay sa kondisyon na maayos ang kanilang pinagtatrabahuan doon. Yung ban will cover all. With respect to yung mga balik manggagawa, pinag-aaralan pa namin. Basically, we would like them to go back. Kaya lang siguraduhin namin na yung pababalikin namin, hindi ito yung mga peking balik manggagawa. Bubuo rin ng task force ang DOLE na mga ngasiwa sa pagpapauwi sa may 2,500 OFW mula sa Kuwait. Target nilang maibalik ang mga ito hanggang sa Miyerkules. Wala umanong dapat ikabahala ang mga pinauwing manggagawa dahil may trabahong naghihintay sa Pilipinas.
Katunayan, magsasagawa ng job fair ang DOLE sa Middle East para sa mga gusto nang bumalik ng bansa. Ayon sa POEA, may trabaho ring naghihintay sa mga skilled workers sa ibang mga bansa gaya ng New Zealand, Germany, Canada at iba pang mga bansa sa Europa. May kasunduan na rin sa Japan sa pagpapadala ng mga skilled workers doon. Ang available jobs po dito, humigit kumulang 80,000 na. But in the next 3 years, ang sabi po ng Japanese government, they will be needing at least 300,000 jobs. No? Mag-apply pa rin sila at they will go through the process. Bukod sa malilipatang trabaho, may mga ayuda ring ibibigay ang OWA sa mga pinauwing manggagawa. Kasama rito ang 20,000 pesos na livelihood assistance at 5,000 pisong tulong na pinansyal. Bagamat ikinalulungkot ng mga recruitment agency ang deployment ban, suportado pa rin nila ito. Lalo na kung dahil dito ay mas mabibigyan ng proteksyon ang mga manggagawang Pilipino. This is the right time siguro na upuan din ng Kuwait government at saka Philippine government, yung tinatawag nilang bilateral agreement. Laking panghihinayang naman ang ilang OFW na paalis na sana patungong Kuwait. Dati nang nagtatrabaho doon si Apple at ito ang ikalawang beses na magtatrabaho siya doon bilang domestic helper. Sa lahat ng part ng Middle East, mas maganda ang Kuwait. Naglaho naman ang pangarap ni Gemma para sa kanyang mga anak na susubok din sana ng kapalaran sa Kuwait. Nag-isip ako na lahat-lahat na Monica, swerte na nga lang itong sina Gemma at Apple na ilan sa mga OFW na paalis na sana, kumpleto na yung kanilang papeles patungong Kuwait. Pero inabutan nga sila ng ban dahil yung kanilang agency ay merong paglilipatan sa kanila. May mga job order din kasi yung kanilang agency sa Qatar at sa Saudi Arabia. Monica. Maraming salamat, Roderick Mendoza. Kompleto na ang 4 na maglalaban-laban para sa final wildcard battle ng Wishcovery matapos ang sagupaan ng huling cluster ng returning Wishfuls noong Sabado. Ito ang balita ni Leslie Lumbowen. Exciting ang vocal showdown ng returning Wishfuls ng Wishcovery noong Sabado dahil dito malalaman kung sino ang huling Wishful na sasabak sa final stage ng wildcard round. Inaral mabuti ni Charlene Hernandez ng Muntinlupa ang previous comments ng resident reactors para sa kanyang performance ng Iisa pa lamang. Kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso. Malinis siya kumanta. Oo. Malinis, masarap. Kaya lang yung hatid. Yung mga hatid lang. Nagbabalik din sa kompetisyon ang semi-finalist na si Audrey Malaiba ng Batangas para sa awiting Kung Ako Na Lang Sana. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. I think she also tried to make it, to use something else, to give us something else. Yun lang, parang it left us longing for more. Better Days ni Franco naman ang napili ni Bicol's Pride Laika Buñol para sa kanyang comeback performance. The world is gonna see some better days. The feeling starts within us today. She's predictably unpredictable. Yes. No matter where she ends up, hahabulin siya kasi meron lagi siyang gulat factor. Yes. Pero ang pinaka nag-stand out sa cluster na ito, ang pambato ng Rizal, John Harvey Magos. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Very good performance. Yep. Good song choice. Dynamics. Good dynamics. Originality. Yes.
Makakalaban ni John Harvey sa final wildcard battle sina Jenny May Mabini, Princess Sevillana at Zikia Jane Miller sa darating na Sabado. Ang mananalo dito ang haharap sa Wishful 4 at may pagkakataong maging kauna-unahang grand champion ng freshest online singing competition sa bansa, ang Wishcovery. Nalalasig sa tuwa kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Leslie Lomboan, UNTV News and Rescue, Philippines. Kompleto na ang 4 na maglalaban-laban para sa final wildcard battle ng Wishcovery matapos ang sagupaan ng huling cluster ng returning Wishfuls noong Sabado. Ito ang balita ni Leslie Lomboan. Exciting ang vocal showdown ng returning Wishfuls ng Wishcovery noong Sabado dahil dito malalaman kung sino ang huling Wishful na sasabak sa final stage ng wildcard round. Inaral mabuti ni Charlene Hernandez ng Muntinlupa ang previous comments ng resident reactors para sa kanyang performance ng Iisa pa lamang. Kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, Malinis siya kumanta. Oo. Malinis, masarap. Kaya lang yung hatid. Yung mga hatid lang. Nagbabalik din sa kompetisyon ang semi-finalist na si Audrey Malaiba ng Batangas para sa awiting Kung Ako Na Lang Sana. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. I think she also tried to make it, to use something else, to give us something else. Yun lang, parang it left us longing for more. Better Days ni Franco naman ang napili ni Bicol's Pride Laika Buñol para sa kanyang comeback performance. The world is gonna see some better days. The feeling starts within your today. She's predictably unpredictable. Yes, no matter where she ends up, hahabulin siya kasi meron lagi siyang gulat factor. Yes. Pero ang pinaka nag-stand out sa cluster na ito, ang pambato ng Rizal, John Harvey Magos. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Very good performance. Yep. Good song choice. Dynamics, wonderful. Dynamic. Originality. Yes. Makakalaban ni John Harvey sa final wildcard battle sina Jenny May Mabini, Princess Sevillana at Zikia Jane Miller sa darating na Sabado. Ang mananalo dito ang haharap sa Wishful 4 at may pagkakataong maging kauna-unahang grand champion ng freshest online singing competition sa bansa, ang Wishcovery. Nalalasig sa tuwa kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Leslie Lomboan, UNTV News and Rescue, Philippines. Si dating Commissioner Elections o COMELEC Chairman Andres Bautista. Ito ay matapos 3 beses na hindi siputin ang investigasyon ng Senado sa umano'y ill-gotten wealth ng dating poll chief. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Directing that the chairman be arrested and delivered to the Senate if and when he arrived. Nagdesisyon ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies na isight in contempt si dating Commission on Elections Chairman Andres Bautista. Hiniling na rin ng komite sa Senate President na maglabas ng warrant of arrest laban sa dating poll chief matapos hindi magpakita sa ikatlong pagkakataon sa pagdinig kaugnay ng umano'y kanyang mga tagungyaman. Maliwanag na iniiwasan naman talaga niya ang proseso ng pagdinig. Sa sulat na ipinadala ni Bautista sa Senado, sinabi nito na wala siyang natatanggap na subpina at nalaman lamang niya ang tungkol sa imbitasyon ng komite sa media. Sinasabing nasa ibang bansa si Bautista at may problema sa kalusugan dahil sa umano'y hypertension.
Pero duda dito ang komite dahil batay sa record ng Bureau of Immigration, October 28, 2017 pa ito huling lumabas ng Pilipinas at nakabalik na noong November 1. Hinamo naman ni Escudero si Bautista na lumagda sa isang waiver upang masuri ng komite ang kanyang mga bank accounts. Hindi ko pwedeng pilitin ang pag-execute ng waiver, pero pwede kong pilitin ang kanilang pag-attend at dito nila sa harap namin sabihin. Nakiusap naman ang asawa ng dating Paul Chief na magpakita na at sagutin ang mga issue. You know, out of respect for the Senate, please appear because that's the least you can do. Answer the questions that the people are asking. Batay sa alegasyon ni Mrs. Patricia Bautista, may 35 accounts umano sa Luzon Development Bank ang kanyang asawa na umaabot sa 329 million pesos ang kabuoang balanse na taliwas sa kanyang idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipinadidismiss ng Office of the Ombudsman si Cebu Representative Gwen Garcia dahil sa kasong graft and corruption. Subalit iginiit ni House Speaker Pantaleon Alvarez na hindi niya ipatutupad ang kautusan ng Ombudsman. Ito ang balita ni Grace Casin. Pinagutos na ng Office of the Ombudsman kay House Speaker Pantaleon Alvarez ang pag-dismiss kay Cebu Representative Gwen Garcia bilang miyembro ng Kamara dahil sa kasong graft. Ang kaso ay kaugnay sa umunoy kontrobersyal na pagbili nito noong 2008 ng 98.9 million pesos na Balili property sa Tinaan, Naga, Cebu noong siya pa ang gobernador sa lalawigan. Base sa investigasyon ginawa ng Ombudsman, hindi dumaan at inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ang kontratang pinasok ni Garcia. Base sa definisyon ng Ombudsman, nilabag nito ang Administrative Code of 1987 and Government Auditing Code of the Philippines na nangangailangan ng certification of appropriation and fund liability bago pumasok sa isang kontrata. Questionable naman kay Garcia ang timing ng paglalabas ng desisyon. Gayunman tuloy pa rin anya siya sa kanyang trabaho at ipinauubayan na nito sa liderato ng Kamara ang pagdedesisyon. You rather wonder whether this was purposely done. Precisely because, as you saw, I am very active in this impeachment hearing. Ngunit ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, hindi niya ipatutupad ang naturang kautusan ng Ombudsman. There is nothing in the Constitution that allows me to do that. In fact, it is not within the power of the Ombudsman to discipline, much more to remove any member of the House of Representatives. So pag ginawa ko yan, I will be violating the Constitution. Ayon naman kay House Majority Leader Congressman Rudy Fariñas, para maiwasan na ang ganitong pangyayari, ipinasa nila sa Kamara noong isang taon ang panukalang batas na mag-aamyenda sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nakasaad dito na hindi na maaaring suspindihin o alisin sa kasalukuyang posisyon ang sinumang opisyal ng pamahalaan na may graft case kung ito ay nangyari sa dati niyang posisyon o katungkulan sa pamahalaan. Halimbawa, katulad niya, governor siya nun, congressman na siya, hindi mo siya kailangan suspended even preventively dahil it is not for the same position. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa ibang balita, hindi na ni-renew ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang termino ni Amado Valdez bilang chairman ng Social Security System o SSS, gayon din si SSS Commissioner Jose Gabriel Pompi Lavinia. Kapwa holdover capacity at na-expire ang termino ng dalawa noong June 2017. Wala pang itinatalagang kahalili o hahalili kina Valdez at Lavinia. The Executive Secretary has formally informed Mr. Jose Gabriel M. Lavinia Pompi as well as Mr. Amado D. Valdez that their term of office, both of which expired 30 June 2017 as commissioners of the SSS, will not be renewed. Nakakita ng mabigat na ebidensya ang impeachment committee upang lalo umanong lumakas ang kanilang reklamo laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Natuklasan din ng komite ang umano'y questionable pagkakasama ng pangalan ni Sereno sa listahan ng susunod na Chief Justice noong 2012 sa kabila ng hindi ito nagsumite ng kumpletong requirements. Ito ang balita ni Grace Casin.
Dismayado si Supreme Court Associate Justice Diosdado Peralta nang malaman sa Impeachment Committee na hindi pala nagsumite ng kumpletong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN si Chief Justice Maria Lourdes Sereno nang mag-apply ito sa naturang posisyon noong 2012. Si Peralta ang tumayong chairman ng Judicial and Bar Council and Bank na siyang nag-aproba sa shortlist para sa susunod na Chief Justice. Anya, hindi ipinaalam sa kanya noon na tanging si Sereno lamang ang hindi nagsumite ng SALN sa 6 na SC Justices na kasama sa listahan. What kind of Chief Justice do we have? But this one, I think napalusutan ako rito eh. Hindi rin napigilan ni Associate Justice Teresita de Castro na maglabas ng sama ng loob matapos ang mahigit 5 taon, ngayon lang nila nalaman ang mangyayaring ito. Si de Castro ay isa rin noon sa mga Senior Associate Justice na kasama sa nasabing shortlist. There was a grave injustice done to all the applicants because of what they did to Sereno at that time. Ayon naman kay JBC Executive Officer Attorney Analisa Capacite, 3 lang sa 10 SALN requirement ang isinumite noon ni Sereno. Hanggang sa final deliberation, pwedeng ihabol yung kulang na requirements. Yes, Your Honor. Si Chief Justice Sereno ba hinabol niya yung kulang na requirements? No po. Yung ang kay former CJ Corona, ay hindi lang na-incorporate some of the properties or merong na-omit na mga information lang caused her causes removal. Ito, mas grabe ito because there was actually non-filing of SALN. Depensa naman ng kampo ni CJ Sereno, malinaw na naghuhugas kamay lang si Justice Peralta sa issue. Para sa ilang kongresista, ngayon pa lang ay maaari nang sabihing walang bisa ang pagkakatalaga kay Sereno bilang Chief Justice dahil sa hindi nito pagsunod sa mga dapat sana ay panuntunan sa pagiging punong maestrado ng Korte Suprema. It would now appear that the appointment of the Chief Justice was void from the very beginning because of her failure to comply with all the requirements. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tumestigo sa Senado ang isang dating police official na naging manager ng isang gaming corporation kaugnay sa operasyon ng Small Town Lottery o STL na ginagawa umanong front sa operasyon ng Huweteng. Balak namang imbitahan ng Senado sa susunod na pagdinig ang negosyanteng si Bong Pineda kaugnay sa issue ng illegal STL operation. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Bukod sa bilyong pisong nalulugi umano sa kaban ng bayan dahil sa hindi na i-remit ng mga operator ng Small Town Lottery, may hindi rin umano nagdedeklara ng kanilang tunay na kinikita. Ikinuwento ni retired Police Superintendent Antonio Bago na naging provincial manager ng Even Chance Gaming Corporation sa Camarines Sur noong 2010 kung paano nila ginagawang front ang STL sa Huweteng operations. Pati ang nangyayaring pandaraya sa mga inilalabas na winning numbers ay isiniwalat na rin niya sa Senado. Papilitos yan ng Huweteng o papilitos ng Huweteng STL? po, Huweteng. STL at saka Huweteng na rin po. Yung trend ng taya, ano yung numerong kombinasyon ng maraming taya, hindi nila patatamahin. Hindi nila patatamahin yun. So niloloko nila yung mga tao. Naloloko po talaga. Ilan rin umano sa naging opisyal ng PCSO ay tumatanggap ng kickbacks mula sa Huweteng. Pinatawag po yung kahero namin, yung palang sesto, front lang yun. Yung palang box, yun ang lalagyan ng pera. Kaya nung dumating po si Director Quiñones, gano'n na nga po. Magkano laman ng sesto? 500,000 po. Ngunit ayon sa PCSO, may nakahanda na silang reforma upang maiwasan na ang umano'y nangyayaring pandaraya ng mga STL operator. That accountable official return receipts will be issued by PCSO. So, from there, we can now account and audit. Bunsod nito, ilang amyenda sa PCSO Charter ang nais isulong ni Senator Panfilo Lacson. One consideration is that we will not incorporate the operation of the STL in this bill unless they are able to resolve or show us concrete solutions. Samantala, iimbitahan rin sa susunod na pagdinig ng Senado ang negosyanteng si Rodolfo Bong Pineda na sinasabing pinakamalaking Huweteng operator sa bansa.
Kasi it seems na napakarami niyang probinsyang siya nag-operate, and at the same time, may mga allegations ng guerrilla operations or bookie operations. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nakipagpulong ang Coalition for People's Rights to Health, grupo ng mga guro at mga magulang sa UP-PGH expert panel kaugnay ng pangambang dulot ng Dengvaxia controversy. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Aiko Miguel. Aiko, go ahead. Yes, Angela, magandang gabi. Gulong-gulo na nga ang mga magulang maging ang ilang grupo ng mga doktor sa mga magkakaibang pahayag ng mga eksperto kaugnay ng Dengvaxia. Kaya naman nagpasya ang mga ito na humarap at makipagpulong sa UP-PGH expert panel upang linawin ang ilang bagay kaugnay dito. Ayon sa Coalition for People's Right to Health, nais nilang tulungan ang mga magulang ng mga batang nabakunahan ng Dengvaxia na makakuha ng libreng medical assistance, hustisya at indemnification o bayad sa danyos naman ang kanilang habol para sa mga magulang na namatayan ng anak dahil umano sa kontrobersyal na bakuna. Ano ba talaga yung plano ng DOH? Yung klarong-klaro. Kasama sa humingi ng tulong ang faculty president ng Nagpayong Elementary School sa Pasig City, kung saan libong estudyante ang nabakunahan ng Dengvaxia noong 2016. Binubuli sila ng mga hindi na-vaksinan. Sabi, uy, mamamatay ka na kasi nabaksinan ka. So may effect yun sa kanila na nagkakostyon ng parang hindi pagkakaunawaan sa loob din ng klase na yun nga yung ginagawa ko na pinapacify ko na lang sila para hindi sila mag-away. Tumagal ng 4 na oras ang talakayan ng grupo kasama ang mga bumubuo ng UP-PGH expert panel. Kabilang nga si Dr. Juliet Sho Aguilar, ang head ng expert panel. Angela, matapos nga ang talakayan doon sa loob ay nagsagawa naman ng kilos protesta o rally ang grupo dito sa harap ng UP-PGH bandang alas 5 nga ng hapon. Tinatayang nasa 70 ang lumahok nga dito sa rally. Sabi ng mga ito, lalo na yung mga guro, inilabas nila ang kanilang saloobin na tila kinasangkapan sila sa pagbibigay ng Dengvaxia sa mga mag-aaral kahit na wala silang sapat na impormasyon kaugnay sa bakuna at maging sa totoong epekto nito sa mga nabakunahan. Kanina nga ipinahayag daw ni Dr. Juliet Sho Aguilar, ang head nga ng expert panel ng UP-PGH, na wala pa silang pinal na resulta kaugnay ng kaso ng 3 batang iniuugnay ang kamatayan sa Dengvaxia. Pero panawagan na pa rin ng mga ito na dapat ay managot yung mga nasa likod ng pagproseso sa pagbili ng kontrobersyal na bakuna at maging sa pagpapatupad ng mass immunization gamit nga ang Dengvaxia. Bukas naman, Angela, ay magsasagawa rin ng kilos protesta ang grupong ito sa harap naman ng DOH bandang alas 9 ng umaga. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel. Dapat nang alisin sa serbisyo ang mga pulis na natutulog habang naka-duty. Ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM, hindi ito katanggap-tanggap, lalo na't doble na ang sweldo ng mga alagad ng batas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tama lang na disiplinahin at sampahan ng reklamo ang mga pulis na natutulog sa kanilang trabaho. Mga hulugan man ito ng pagkakatanggal nila sa serbisyo. Ito ang ipinahayag ni National Police Commission Vice Chairman Rogelio Casuraw kaugnay sa mga pulis na nahuli sa surprise inspection ni NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde na natutulog habang naka-duty. We all know na dinagdagan ng sweldo nila. Hindi lang basta dagdag, it's really a substantial increase. Pagkatapos yung pang gagawin mo, no? Mahiya ka naman. Samantala, pinarangalan kaninang umaga ang 5 pamilya na napili para sa Search for Model PNP Families for 2017. Ang bawat nanalo ay binigyan ng 15,000 piso hanggang 100 at 50,000 piso. Ayon kay Casuraw, mahalaga ang ginagampanan ng maayos na pamilya sa performance ng isang pulis. Katunayan, batay nila sa kanilang datos, 85% ng mga pulis na may nakasampang kaso ay broken family o may problema ang pamilya. Importante rin aniya ang counseling sa hanay ng mga pulis. May mga units na kung saan ang training ng ating mga senior officials ay tungkol sa emotional upliftment ng tao, psychological enhancement, kasi hindi lang puro law enforcement ang trabaho natin. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame.
Matapos ang 6 na sunod-sunod na oil price hike, magpapatupad naman ng big-time rollback ang ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa taya ng oil industry players, 1.35 hanggang 1.45 pesos per liter ang mababawas sa diesel, 1.10 hanggang 1.20 pesos sa kada litro ng gasolina at 80 to 90 centavos per liter naman sa kerosene. Nag-iikot ngayon sa iba't ibang rehiyon ang mga tauhan ng Presidential Task Force on Media Security bilang bahagi ng kanilang investigasyon sa mga kaso ng media killings. Kinukuha ng grupo ang mga datos sa mga regional offices ng PNP upang malaman ang eksaktong estado ng mga kaso. Ang Presidential Task Force on Media Security ay binuo upang mapangalagaan ang karapatan, kapakanan at kaligtasan ng mga mamamahayag sa bansa. We are doing all these things kasi meron tayong Vision 2020 program na by 2020 wala na tayo sa listahan at by 2020 talagang zero killings. Umapila ang lokal na pamahalaan ng Iligan City sa Marawi City Government na pauwiin na ang mga displaced family na pansamantalang nanunuluyan sa mga paaralan sa Iligan. Ayon kay Mayor Celso Regencia, lumapit sa kanya ang ilang barangay officials upang humingi ng tulong para magamit na ang mga paaralan sa graduation rites at iba pang aktibidad ng mga estudyante. Nangako naman si Marawi City Mayor Majul Gandamra na aaksyonan ang issue. And for the news abroad, authorities in India are careful in conducting anti-terror operations following a gun battle that rages in an army camp in Kashmir. Diwash Rai reports. As per reports, 3 terrorists have been killed. Because as you can see, it's a built-up area, so that calls for a very, very deliberate and professional way of conducting operation. Army is taking all precautions. Because for us, every human life is valuable and we don't want any collateral damage. भारतीय सैनिक और आतंकवादियों के बीच हुई युद्ध में 9 लोगों मारे जाने के बाद अधिकारियों बहुत सावधान से चल रहा है, जो उत्तरी जम्मू और कश्मीर राज्य में एक भारतीय आर्मी शिविर में दूसरे दिन में मारा गया था, एक पुलिस अधिकारियों ने रविवार को कहा है। आज रात को हम खाना पीना खा के सोए और तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था। इसके बीच में वहां से गोली आई और मेरी मैसेज तकरीबन लगभग 15-20 मिनट के अंदर ही खत्म हो चुकी। आतंकवादियों शनिवार सुबह सैनिक अड्डे पर हमला किया था और संयुक्त पुलिस, आर्मी और सैनिकों विस्थापित हो गए थे, राजधानी नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के एक अधिकारियों ने कहा। कश्मीर पुलिस ने कहा है कि संजुआन सैनिक अड्डे पर आतंकवादियों ने शनिवार सुबह हमला करने के बाद 5 सैनिक और 1 नागरिक मारा गया था और एजेंसी में ये भी कहा है कि 3 आतंकवादियों भी मारा गया है। अधिकारियों ने कहा कि अज्ञात संख्या में हमलावरों ने शिविर के आवासीय परिसर में संलिप्त है, जहां एक भयंकर गतिरोध में बंद हो गए थे। देवश राय, UNTV न्यूज एंड रेस्क्यू, मुंबई, इंडिया। The Pacific nation of Tonga braced for destructive winds and potential flash of flooding from tropical cyclone Gita on Monday. The Category 4 storm was moving south across the Pacific and was expected to hit Tonga's capital, prompting the island nation to declare a state of emergency. The Met Service said it expects Cyclone Gita to peak at a Category 4 event, the most destructive wind speed ranking. Cyclone Gita lashed Samoa and American Samoa about 900 kilometers to the northeast over the weekend, flooding the Samoan capital, Apia. And those are the stories making news from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Naaresto ng PNP Criminal Investigation Unit National Capital Region ang mga miyembro ng isang sindikato na gumagawa ng mga peking pera. Nabisto ang sindikato matapos isilbi ng mga pulis ang isang search warrant sa isa sa kanilang mga kasamahan na nagtatago umano ng mga baril. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Ihahain lamang sana ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ang search warrant sa suspect na nagtatago umano ng mga baril sa kanilang bahay sa pinagbuhatan Pasig City. Ngunit pagpasok ng mga pulis, tumambat sa kanila ang milyong-pisong halaga ng mga peking pera at mga kagamitan sa paggawa nito. 6 na suspect ang agad na inaresto ng mga pulis kasama ang may-ari ng bahay na si JB Balis. Ang mga nasabing peking pera ay ibinibenta umano sa mas murang halaga. They are criminal gangs engaged sa pag-distribute ng mga fake monies. Meron din silang mga baril. Pinag-iingat rin ng CIDG ang publiko dahil maaaring magkalat
ang mga peking pera ngayong nalalapit na ang barangay at SK election. Gagamitin sa pambibili ng boto, pwede yan magamit. Usually pag election, mayroon namang nagkakalat na fake money. Nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso ang mga suspect. Revised Penal Code Article 166 in relation to 168 and 176, yung sa forging of banknotes, tapos manufacturing and possession of instrument. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Kraming. Tatlong araw na po o mahigit 8 taon ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen at sa tila madilim na hinaharap ng kaso. Hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Ikalawang pagpupulong sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa maritime dispute sa South China Sea, isasagawa bukas. Pag-iimprinta ng balota ay tutuloy pa rin ang Commission on Elections kahit na hindi matuloy ang barangay election sa Mayo. Siyam na high-risk inmates sa Davao City Jail inilipat na sa Special Intensive Care Area sa Camp Bagong Diwa kahapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nabundol ng motorsiklo sa may Congressional Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Nirespondihan din ng grupo ang aksidenteng nangyari sa may Carmen, Cagayan de Oro City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Patawid lang sana ng kalsada si Mark Alan Galang nang mabundol ng isang motorsiklo sa may Congressional Avenue corner Sinagtala Street, Project 8, Quezon City. Kaninang pasado alas 4 ng madaling araw. Nagtamo ng pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Iniinda rin ito ang pananakit ng likod. Agad nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue ang biktima bago isinugod sa East Avenue Medical Center. Nilapatan din ng first aid ng UNTV Rescue ang tinumong sugat ng driver ng motorsiklo at ng angkas nito. Samantala magkatuwang na tinulungan ng Oro Rescue at UNTV News and Rescue Team sina Ray Babanto at Kenneth Payot matapos mabunggo ng tricycle ang kanilang sinasakyang motorsiklo kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Binabaybay nila Babanto at Payot ang kahaba ng Bamenta Boulevard nang mabangga sila ng tricycle. Matapos napatan ng first aid ang mga tinumong sugat ng mga biktima, ay dinala ng mga ito sa Northern Mindanao Medical Center. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nanawagan ng hustisya ang pamilya ng Filipina caregiver na natagpo ang wala ng buhay sa loob ng isang freezer sa Kuwait. Mabigat para sa pamilya ang sinapit ni Joanna Daniela de Mafelis na nagsakripisyong mawalay sa pamilya para masuportahan ang kanyang mga kapatid at mapaayos ang kanilang bahay. 2014, nagsimula magtrabaho sa Kuwait si de Mafelis. Nais ngayon ng pamilya na maiuwi pabalik sa bansa ang labi ng pinaslang na OFW. Sa ibang balita, muling magpupulong bukas sa mga kinatawan ng Pilipinas at China para talakayin ang maritime dispute sa South China Sea. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kinumpirma ng Malacanang na muling maghaharap bukas ang matataas na opisyal ng Pilipinas at China sa Manila para sa ikalawang Bilateral Consultation Mechanism o BCM. Ang BCM ang platform upang talakayin ng magkabilang panig ang mga isyung kinakaharap kaugnay ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Pangungunahan ng delegasyon ni Chinese Vice Foreign Minister Kong Xuan Yu at Foreign Affairs Undersecretary for Policy Enrique Manalo. The second meeting of this Philippine-China bilateral consultation mechanism on the South China Sea will be held here in Manila tomorrow, February 13, 2018. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, ang bilateral meeting ay patunay na kumikilos ang Duterte administration para maresolba ang issue.
Nilinaw naman ng Malacanang na walang isusumiting bagong protesta ang Pilipinas hinggil sa napaulat na militarisasyon ng China sa South China Sea. Ayon kay Roque, may nakasampa ng protesta ang Pilipinas sa China at isa ito sa inaasahang matatalakay sa pulong bukas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Patuloy na nababawasan ang budget ng Commission on Elections o COMELEC na nakalaan sa barangay elections. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Tuloy pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC sa barangay elections sa Mayo sa kabila ng pagsusulong ng ilang mambabatas na i-postpone muna uli ito. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sa 7 billion pesos budget para sa nasabing eleksyon ay umaabot na sa 2 bilyong piso ang nagagastos ng ahensya mula pa noong 2016. Ang maganda niyan kay Daniel, yung karamihan doon sa ginastos namin noon, magagamit pa natin ngayon. Ang pinakamalaking, ang bulto talaga niyan ay yung balota. No? So magagamit natin yan. Ang hindi lang anya maibabalik ay ang mga ibinayad sa mga kinuha nilang tao na makakatulong para maisagawa ang halalan. Sa ngayon ay nasa 85% na ang kahandaan ng COMELEC para sa eleksyon sa Mayo. Sa kalagitnaan ng Pebrero ay mag-uumpisa na silang mag-imprinta ng 18 milyong balota. May negatibo rin anyang epekto sa demokrasya kung mauudlot na naman ang halalan. Ang pinakamalaking problema pa anya sa mga eleksyon ay ang bilihin ng boto. Di ba pwede kang makulong dun? Oo naman. Ba't wala pa kayo napapakulong yata? Medyo mahirap mapatunayan ang vote buying. Ang isa pa anya sa problema kung paano ipatutupad ang election gun ban. Dahil hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na papel mula sa Malacanang. Nawi-weaken yung institution, nawi-weaken yung processes kasi hindi ka sure. Ay naman kay PNP spokesman Chief Superintendent Jan Bulalakaw, hinihintay pa nila ang guidelines mula sa COMELEC. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinaas ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang bilang ng mga sasakyan na maaaring magrehistro bilang Transport Network Vehicle Service o TNVS sa Metro Manila. Ito ang balita ni Rajela Dora. Sa bisa ng Memorandum Circular Number 2018-005 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, itinaas sa 65,000 ang bilang ng mga maaaring magparehistro bilang Transport Network Vehicle Services o TNVS sa Metro Manila. Mas mataas ito sa naunang common supply base ng LTFRB na nasa 45,000 lang. Base ito sa pag-aaral na isinagawa ng third-party auditing team na kinuha ng LTFRB upang magsuri kung ilan ang pwedeng makabiyaheng TNVS. Ayon kay LTFRB Board Member Attorney Aileen Lizada, base sa pinasa ng dalawang transport network company, aabot sa 59,000 ang kabuuang bilang ng aktibong TNVS sa NCR. Sa kasalukuyan anya ay nakakapag-accommodate ang mga ito ng nasa 52% ng kabuuang booking demand, kung kaya't minarapat na itaas ang cut-off ng TNVS sa Metro Manila. That means to say the TNCs will be able to serve 75% of the bookings. Ikinatuwa naman ito ng Grab at Uber. I think the 65,000 will be apt to serve that demand in a respectable way. The 65,000 will ensure na wala pong mawawalan ng trabaho. I'm going to continue to work with the LTFRB for the quarterly review process of this common supply-based number. Samantala, pagkatapos ng 3 buwan, pag-aaralang muli ng LTFRB kung dapat pa na itaas pa ang bilang ng TNVS units higit sa 65,000. Rajela Dora, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magandang gabi, una sa ating mga balitang Promdi. Mahigit sa 1,000 individual sa Calabarzon Region ang napabilang sa bagong drugs watchlist ng Police Regional Office 4A. Samantalang mahigit 600 drug surrenders naman sa Imus, Cavite ang dadaan sa 4 na buwang cognitive behavioral therapy upang makatulong sa kanilang pagbabagong buhay. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong.
Hinikayat ng Police Regional Office 4A ang mga drug personalities sa Calabarzon Region na kusa ng sumuko at sumailalim sa drug rehabilitation program ng pamahalaan. Kasunod ito ng nabuong bagong drugs watch list ng Pro4A kung saan mahigit sa 1,000 individual ang napabilang sa listahan. Pero ayon kay Pro4A Public Information Office Chief Superintendent Chita Del Gawiran, mababa ito kumpara sa mahigit 11,000 drug personalities na sumuko nang simula ng Oplan Tukhang noong 2016. Wala po silang dapat ipag-alala, wala po silang dapat alalahanin. Ang Tukhang activity po ay makikipag-dialogo lang po, makikipag-usap lang po at ihimukin po natin itong mga kababayan natin na sa watchlist na magbago. Samantala, tuloy-tuloy naman ang rehabilitation programs para sa mga drug surrenderer sa lalawigan ng Cavite. Sa bayan ng Imus, umabot na sa mahigit 600 ang sumuko sa Oplan Tukhang ng Philippine National Police simula noong October 2017. Ang mga ito ay sasailalim sa 4 hanggang 6 na buwang cognitive behavioral therapy bilang bahagi ng recovery program ng lokal na pamahalaan. Nakapaloob dito ang psychosocial intervention at basic counseling. Doon na magsisimula yung yung issue sa cognitive na behavioral therapy para mabago natin yung dati nilang bisyo ay mapalitan ng religious. Sakaling matapos ng mga surrenderers ang CBT ay may trabaho ng ipagkakalob sa kanila ang Imus City Government. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Inilipat na sa Special Intensive Care Area sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City kahapon ang 9 na mga high-risk inmates na galing sa Davao City Jail. Ito ang balita ni Janice Inhente. Nasa Camp Bagong Diwa na sa Bikutan, Taguig City ang 9 nga high-risk inmates nga gibalhin gikan sa Davao City Jail. Apil niini ang mga miyembro sa Maute Terror Group nga suspect sa Rojas Night Market bombing niadtong Setyembre tuig 2016. Duha sab niini Abu Sayyaf member nga suspect sab sa pagpangidnap sa 3 ka foreigner ug usa ka Pilipina sa usa ka resort sa Samal, Davao del Norte niadtong Setyembre tuig 2015. Gipangunahan sa Special Tactics and Response Team sa BJMP Region 11, Task Force Davao ug PNP Highway Patrol Group Region 11 ang pagbalhin sa mga giingong inmates. Tumong sa pagbalhin nga malayo sa peligro ang dakbayan sa posibleng pagpang-atake sa mga kauban sa mga gituhuang high-risk inmates. Napaka-risky ng mga personalities na to. When we say risky because ito yung may mga chance na i-transfer sila. Hindi i-transfer, i-rescue ng kanilang mga kasamahan. For example, kasi itong mga mauti na to are allegedly expert bombers. So, ito sila yung mga nakapag-aral. Enero tuig 2017, unang nagpadala og sulat ang Davao City Jail sa Supreme Court para ibalhin ang 9 nga high-risk inmates. Giendorso sab kini ni Mayor Sara Duterte Carpio sa Supreme Court, hinungdan nga dali kining naaprubahan. Janice Enhete, UNTV, News and Rescue, Davao City. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Victor Cosare. Magandang gabi. Nagsimula na ang semi-final round ng UNTV Cup Season 6. Dinomina ng Malacanang PSC Camao at Senate Defenders ang laro laban sa NHA Builders at AFP Cavaliers. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Here's a defensive rebound. Duanzo tatakbo. 3 against 1. No look pass. Tunanayan for the 2. Makapigil hiningang sagupaan ay pinamalas ng Malacanang PSC Camao at NHA Builders sa first game ng semifinals ng UNTV Cup Season 6 kahapon na ginanap sa Pasig City Sports Center. Dominado ng NHA na may twice the beat advantage ang ball game mula umpisa hanggang sa ikatlong quarter. Makalipas ang 3 minuto sa fourth quarter, naagaw na ng Malacanang ang abante 63-62. At sa tindi ng depensa ng Malacanang, naka-4 na puntos lamang ang NHA sa kalahatian ng fourth quarter. Kaya naman umangat pa sa 9 na puntos ang abante ng Malacanang 64-73. Nagpakawala naman ang magkasunod na 3-point shot sina Marvin Ladya at Alvin Vitug upang itablang score sa 76. Pagpasok ng overtime period,
mas lalong naging mahigpit ang bakbakan, lalo't nagkaubusan na ng mga key players ng magkabilang koponan. Nandun pa rin talaga yung tiwala ng bawat isa-isa. Yung sistema namin, saka yung puso nila, hindi talaga sila bumitaw hanggang sa huli. Malaking bagay sa Malacanang ang points ni Best Player of the Game na Ryan Dasabier, kabilang ang dalawa mula sa Rainbow Country upang ipersa ang do-or-die game sa semis sa score na 86-82. Hindi kami naglalaro para lang sa pangalan namin sa likod, kundi para disarap and of course yung charity na pagbibigyan namin. Samantala, maaga namang binulagan ng Zenit Defenders ang two-time champion AFP Cavaliers upang tampakan sa unang quarter ng kanilang sagupaan sa second game, 29-15. Dinaan sa mabilis na opensa ng Defenders ang Cavaliers upang alagaan ang double-digit advantage hanggang sa last quarter ng ballgame. Nahirapan ring makapagpaputok ang main gunner ng AFP dahil sa higpit ng hassle defense ng Defenders. Tumunog ang buzzer sa score na 74-64. Best player of the game sina Jeffrey Sanders at Gary Sevilla na may combined 25 points. Maganda yung preparasyon namin going to this game. Maganda yung outcome ng attendance namin. And then, si Senator Sally, Senator Joel, and yung mga ibang executives, maganda yung participation sa practices. Very vocal sila. Ang ganda, ang sarap mag-isa yung pagkaganon. Magaan yung pakiramdam ng mga bata going to this game. Dahil sa panalo, muling magtutuos ang AFP at Zenit sa winner-takes-all match sa darating na linggo para makuha ang ticket sa finals ng UNTV Cup Season 6. Bernard Ganis, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa mga naghahanap naman ng pampagood vibes, silipin ang pa-cute na giant panda na matatagpuan sa pinakamalaking zoo sa Malaysia. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Mahigit 100 ektarya na 5 kilometro lamang mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, matatagpuan ang Zoo Negara. At sa aming pagdayo rito, nakita namin ng malapitan si Zing Zing, ang kanilang male giant panda bear. Ayon sa mga scientists, dahil sa teddy bear looks ng mga panda, nawiwili tayong masdan sila. Huli nila agad kasi ang ating cuteness receptors kung tawagin. Ang salitang panda ay galing sa Nepalese word na punya, na ibig sabihin ay bamboo-eating animal. Kahit matigas ang kawayan na kanilang kinakain, ay hindi sila nasusugat dahil dinisenyo ng may kapal ang kanilang lalamunan na mayroong special lining. Ang nakakatawa dito sa Zoo Negara, nagawa nilang paramihin yung kanilang mga panda dahil dito, after 15 months, nanganak ang kanilang panda. Naikwento naman sa amin ng Deputy President kung bakit si Zing Zing lang ang nasa public display nila ngayon. Dahil ang asawa nitong female giant panda na si Liang Liang ay nagpapahinga kasama ang second baby panda nila. 3 araw lang sa loob ng buong taon ang mating season ng mga giant panda, kaya hindi madali upang sila'y maparami. Kaya naman sila ay nasa listahan ng endangered species. Kaya isa ang Zoo Negara sa mga zoo sa buong mundo na may fastest record ng magpaanak ng mag-asawang giant panda. So it's really, really impressive. Not only the pandas themselves that are adorable, but the record of this zoo in particular. And I'm very proud of my stuffed animals we have. And I would like to invite whoever from your country, Philippines, to come and visit our Zoo Negara. Hindi man nila kaya ang kung fu moves gaya ni Po sa cartoons na Kung Fu Panda. Ngunit alam niyo bang mahusay silang umakyat ng puno kahit 7 buwan pa lamang sila? Kaya problema mong iniinda ay ma-set aside dahil magaling ang panda magpa-good vibes. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Malaysia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahat ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.